morning, everybody. So, the 19th regular session of the Sangguniang Bayan of Supreme Espanola is now called to order. Please rise for the invocation to be followed by national anthem. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling natipon. Gabayan ninyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kalas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tulad awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Luma ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay. To wait for the other members of this council, let's have 30 minutes recess. Okay, session resume. Okay lang yan, okay. Ayun, nag-alanganin kasi kayo yun eh. Sige, sige, mag-ano mo. Basta present ka na. Present na siya. Okay, shall we continue? Madam Secretary, please call the roll and determine if we have the quorum to transact business. The members of the 12th Sangguniang Bayan in attendance for the 19th regular session, the Honorable Samuel D. Villacrucis, the Honorable Lisa T. Chua, the Honorable Mario M. Kelat, the Honorable Fred A. Gatangay Jr., the Honorable Michael L. Jorda, the Honorable L. D. M. Bantal, our temporary presiding officer, the Honorable Larry G. Galang, the Honorable Nena P. Sahibol, the Honorable Jesse G. Galang, and the Honorable Shira P. Reyes. 7 council members here in attendance. Included na si Speaker. So, we have 7 members. Therefore, we have the quorum to transact business. Madam Secretary, letter E, reading and consideration of the minutes and journals of the previous sessions.
May we request our committee chairperson on rules. We would like to ask that journals for sixth regular session to 10th regular session be approved. It's already those are already forwarded to the group chat. Meanwhile, the minutes for the second regular session held on November 14 and the succeeding sessions were yet to be finalized po. So okay po sa rules sa chairman of rules, Mr. Presiding. Okay po. Okay, please move. Sana ba yun? Article of 6 and po, journals. Yung ano? I move, Mr. Presiding, move the adoption of the journals for 6th to 10th regular session and to defer the approval of the minutes full to the next regular session. Approval for next. Journals po. Approval of the journals for 6 to 10 regular session. Tapos yung minutes po ng second Yung- defer po in the next session. Saan listahan natin? Okay, so the journal of the 6th to 10th regular session is hereby adopted while the approval of the minutes is deferred until the next regular session. So let's go to our agenda. F, privilege and question hour. Any member who wishes to avail of the privilege speech? Yes, gentleman from Abu-Abu, Honorable Samuel D. Villacrucis is hereby recognized. Our presiding officer and members of the plenary, and to the Secretary to the Sangguniang Bayan and staff, there is a prevailing scenario this time. Actually, I just received a chat and text message, pero hindi ko kailangang i-devolve kung sino. December na kasi. Until now, hindi malinaw ang sahod ng ating mga job order. So, baka pwede nating habang nagko-continue yung ating session, baka pwede nating imbitahan once and for all
si accountant, at saka si budget officer. Now, para hindi tayo sasagot ng mga senaryo na kanya-kanya lang nating haka-haka. Kasi ang mayroon lang karapatan dito sumagot pagdating sa sweldo, I think the HR, the municipal budget officer, and the municipal accountant. Pwede ba natin yon ipatawag, Mr. Presiding? Kasi kung hindi natin a-actionan yan, kailan natin ito actionan? Tanungin natin sila, bakit hanggang ngayon walang sweldo? Ito lang, bago lang, wala pang 10 minutes. Para kung ano yung sabihin nila, Mr. Presiding, yun din ang i-relay natin sa mga nagtatanong sa atin regardless kung kanino sila political affiliated. I'm sure, hindi lang siguro sa akin nagtatanong, maaring sa ating presiding officer and other members of the Sangguniang Bayan ay nagtatanong. Actually, every time na magtatanong sa akin, sabi ko, walang pwedeng sumagot yan kundi ang local chief executive. So siguro naman, wala sigurong travel sila ngayon. Ngayon, kung sasabihin nilang may travel, then let us validate kung talagang may travel sila. Pwede ba nating imbitahan yun, Mr. Presiding? Habang nagko-continue yung ating proceedings, then once they arrive here, then isususpend natin yung rule. December na eh. Yun lang, Mr. Presiding. Thank you. There is a move to call for the attention of our budget officer and accountant, HR, to explain, to enlighten us about the unpaid salaries of our GOs. No? Tama ba? Na udlot na ito ng extended time na ito, kumbaga. Matagal na sila naghintay, December na ngayon, sabi nga ni SB Sam. So, immediate ito as per motion ng ating gentleman from Abu-Abu. So, while going on yung ating session, Madam Secretary, can we invite the respective offices na nabanggit? Any reaction? Yes, SB Kilat from Polit Center. Thank you, Mr. Chair. I move to call the budget officer and the accounting officer. So, yun, unanimous. Yung, yes, SB Galang from Pulot 2. Pulot Interior. Panibago na yan. So, wait muna. So, any more from yung regarding doon sa motion ng ating gentleman from Buabo? Any reaction? Standby po, SB Larry. Thank you very much, Mr. Yes, President. SBJC Galang from ABC. Before I seconded, siguro mas magandang we have a written notice para invitation. Baka hindi sila maniwala kung sabi-sabi lang na pipirmahan ng presiding officer. Mr. President. Yes, correct. Para ma-formal tayo. Anyway, marami tayong oras para maghintay kahit mga, let's say, mamaya pa mga 12 sila makapunta. Habang nag-session tayo. Thank you So, po, Mr. President. Madam Secretary, please prepare a formal letter inviting the resource speakers mentioned. Standby po. Related pa rin sa salary, unpaid salary. Yes, SB Sam. Just in case na hindi sila pumunta today, pwede sigurong erase ko yan during flag raising, I think let's cross the bridge when we are there. Gawin na muna natin. Siguro Then, later. i-work game natin. Pag hindi sila, ganito na lang. Please give them an advance information na they are invited here in the plenary to follow yung formal request. Address to acting mayor. Attention, accountant, budget officer, and HR. Pag hindi sila dumating, they will explain to us. Tapos pakipa-receive yung letter, then let's have a copy of it.
Pag hindi sila dumating, they will sanction them. We will report it to MILGO and Civil Service. Kung sila ay may travel, then immediately kunin natin yung authority of their travel. Hindi pwedeng maging scapegoat lagi yung travel. That's all, Mr. Presiding. I think gawin na muna natin yung ating initial na part is invitation. Whatever the result, yung next action natin, depending on the response nila mamaya, no? So saka na tayo mag plan B, plan C. If ever yung ating letter ay nakarating na sa kanila. Okay, madam? Mabilis lang naman tong letter siguro magawa. Kasi valid naman talaga. Kailangan natin mag-explain sa mga, lalo na ako mismo, meron din akong dalawang GO na hanggang ngayon wala pa rin nasweldohan. Actually, nangako ako sa kanila pag ngayong December, hindi nasweldohan, ako magpapasweldo. So, gusto rin natin Word for word. para kung wala na talagang mahintay, hindi tayo na magsildo. Ako na magsildo. Wala nang problema yan. Okay? So, any more from regarding the unpaid salary issue? Any comments pa? Wala na? So, let's call gentleman from Pulot Interior, Larry Galang, you're recognized. Okay, thank you, Mr. Presiding. Ito naman for i-observe natin ang proceeding. Kasi napapansin ko yung nameplate ni Vice Mayor Juha Darmain, hindi ba pwedeng palitan natin yan kasi, well, in fact, kasi sa documentation, itatabi natin. It should be replaced by your name. Pwede, madam? Oo, kasi baka mag-iisip sila, iba ang mukha ni... Ito lang naman parang formality kasi nagkakaroon tayo ng documentation. So, oo. Kung hindi naman, itabi lang. Hindi. Kasi, di ba? Nakapix ba tong pangalan? Nakadikit, no? Ano lang naman yan siguro. Oo. Kasi baka magtataka sila. Okay. Hindi naman para lang kasi sa documentation, it might be questioned, no? Correct. Very good observation. Kasi naka-video tayo. So, may mga nanonood. So, kailangan talaga natin ito, total movable naman yata to. Palitan natin kung sino talaga yung presiding. Okay. Yan naman, Mr. Presiding, ang protocol. Kaya nga minsan ang presidente, kahit sa rostrum, ay ikakabit yung cell of office of the president. Then, afterwards, tatanggalin din nila. Tapos. Thank you, SB Galang, for the observation and suggestion to put the actual name of the presiding. Hindi na. Yan, ganyan lang. Di ba, may dati ako, yung dati. Kaya yan, yung dati. Okay, very good. Okay, let's continue. Any more privilege and question hour? Any member who wish to express and avail privilege? So, having none, let's go to letter G. First reading and referral of proposed measures and communications.
Communications from Communication from the municipal mayor forwarding for consideration the MDRRMC resolution number 2025-003, a resolution recommending the provision of financial assistance in municipalities in northern Palawan severely affected by Tropical Storm Tino, Camegi, and endorsing the utilization of the Local Disaster Risk Resolution and Management Fund for humanitarian support. Refer to committee, MDR, and APRO. Jointly referred to the committees on disaster risk reduction and finance. Second, endorsing the Local Health Board Resolution number 2025-004, endorsing to the Sangguniang Bayan the proposed 2026 annual budget of the Municipal Health Office for fiscal year 2026 for adoption and annual operation plan 2026 of the health and nutrition sector for adoption as well. Please refer to the Committee on Health. Refer to the Committee on Health. Second communication from Rocky T. Gavino, Mr. Rocky T. Gavino, Itoda, President, requesting for accreditation as one of the existing civil society organizations in the municipality. Refer to the Committee on CSO. Refer to the Committee on CSOs. Third, request for rectification of the provisions of the Appropriation Ordinance number 2025-23, specifically the correction of object of expenditures, construction of CLC from our Community Learning Center from Pulut Shore to Pulut Center due to duplication, and correction of the amount for improvement of local access road within the municipality from 4,520,000 to 4,520,700 as well as correction of issuing officers for certification under Section 1 appended documents from the Sangguniang Bayan Secretariat. Please refer to Committee on Finance. To Committee on Finance. Thank you, Madam Secretary. So, let's go now to committee reports. Negative, no? So, we don't have committee reports. So, let's go to calendar of business. Unfinished business. From the previous session, none. Business for the day, second reading, none. Third and final reading. Draft ordinance number. Second reading, meron? Nakalagay dito, none. Okay, so we have for second reading, business for the day. SB Boy Jorda, you are recognized. Mr. Presiding, I move for suspend the rules po. For inclusion po yung item number 3, yung pinakiusap po sa atin ni Secretary sa group chat po kanina, yung urgent po ito, yung item number 3 sa first reading. Okay, rules suspended. Mr. Presiding, wala pong draft, pero yung pinakausap po ito kanina ni Secretary sa atin na kung pwedeng i-approve na po natin ngayon. Sa item number 3 po. Yung sa Pulut Shore ito, yung sa ano, iba? Oo. Sige. Okay po. Okay. So,
I move the request of the for rectification of the provisions of the Appropriation Ordinance number 2025-23, specifically the correction of object of expenditures contraction of CLC from Pulot Shore to Pulot Center due to duplication and correction of the amount for improvement of local access road within the municipality from 4,520,000 to 4,520,700 pesos, as well as correction of issuing officers for certification under Section 1 appended documents from the Sangguniang Bayan Secretariat be adopted. Okay lang ito, madam? Naka-suspend tayo? Naka-suspend? Okay. So, the request for rectification of the provision of the Appropriation Ordinance number 2025-23, specifically the correction of object expenditures, construction of CLC from Pulot Shore to Pulot Center due to duplication and correction of the amount for improvement of local access road within the municipality from 4,520,000 to 4,520,700, as well as correction of issuing officers for certification under Section 1 appended documents from the Sangguniang Bayan Secretariat is hereby adopted. Session resume? Okay, so session resume. For third and final reading, Draft Ordinance Number 2025-323, amending the provision of Municipal Ordinance Number 2021-4-108, otherwise known and cited as the Traffic Rules and Road Safety Ordinance of the Municipality of Sopronia Española, Province of Palawan, for the amendments of section incongruent with national laws and updating of sections of Traffic and Safety Management Unit, and for other purposes, sponsored by Councilor Mario M. Kilat. So, any reaction, comment for this draft ordinance? Please raise the hands of those in favor of this draft ordinance. So we have 5. Oh, okay, 6. So, thank you. Unanimously approved. So, Draft Ordinance Number 2025-323, amending the provisions of Municipal Ordinance Number 2021-4-108, otherwise known as the Traffic Rules and Road Safety Ordinance of the Municipality of Sopronia Española, Province of Palawan, for the amendments of sections incongruent with national laws and updating of sections of Traffic and Safety Management Unit, and for other purposes, sponsored by Councilor Mario M. Kilat, is hereby adopted. Second, Draft Ordinance Number 2025-324, updating the provisions of Municipal Ordinance Number 2018-159, entitled An Ordinance Fixing the Rate of Tricycle Fares in the Municipality of Española and Providing Penalties for Violation thereof, sponsored by Councilor Mario M. Kilat. Please raise your hands for the approval of this ordinance. Again, unanimously approved. Draft Ordinance Number 2025-324, updating the provision of Municipal Ordinance Number
2018-159 entitled An Ordinance Fixing the Rate of Tricycle Fares in the Municipality of Septimania Española and Providing Penalties for violation thereof, sponsored by Councilor Mario M. Kilat, is hereby adopted. Unassigned business? Do we have an unassigned business? None? So, announcement and reminders. SB Jorda? Mr. Presiding, no, bago ko po i-move yung adjournment, I move for 15 minutes recess po para po antayin natin yung resulta ng motion ni Konsehal Sam. Session and recess. Session resume. So, una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa immediate reaction kahit na short notice. Ay pinaunlakan agad tayo ng ating HR, si Mr. Absalon Bukayan. Thank you, sir, for coming. And of course, yung ating very amazing energetic budget officer, Mr. Arsid Mansol. Thank you po for for coming. So, bigla po kaming require ng inyong presence dito sa SB because of the motion ng ating gentleman from Abu-Abu, Samuel Villacruces, dahil sa sunod-sunod na mga inquiries na mga hindi lang sa kanya, kay SB Kilat din, kay SB B-Boy, sa mga GO na until now ay wala pang sweldo. So, medyo overdue na rin ito. So, with that, siguro yung ating proponent, bigyan natin ng chance para i-elaborate ang kanyang motion. Thank you. Thank you, Mr. Presiding. Thank you for coming, sir. Kahit short notice na, pasensya na po nating personal. Nagkataon lang na ako nag-brought out at nabanggit din ni SB Kilat, ni SB B-Boy, and even SB Lisa and other members of the plenary na maraming katanungan na dumarating sa amin. Actually, months ago, ang sagot ko lang naman ay simple. Si Mayor lang ang pwedeng makasagot sa katanungan. Hindi ko kailangang i-take advantage na i-discredit natin si Mayor. So, tama lang naman siguro, di ba, na si Mayor lang ang makakasagot. However, medyo very alarming kasi sunod-sunod yung chat at saka text. Considering na malapit na yung Pasko. Ayaw rin naming magbigay ng speculation na base sa aming personal impression. Bakit until now walang sweldo yung job order? Na nadamay lang yung pangalan ni Sir Bukayan kasi what is in my mind ay HR. So referring to personnel, pero I understand ang talagang makakasagot lang po dyan ay si budget officer. So kung ano man yung magiging kasagutan po ninyo sa plenary na to, gaya ng sinabi ng ating mga sangguniang bayan, yun din ang aming isasagot, effective immediately, sa mga magtatanong bakit until now ay walang sweldo. Now, ang tanong ay, makakasweldo ba sila, sir, this month? Doon, lalong-lalo doon sa mga hindi nakasweldo ng July to December, or maari may nakasweldo ng July o 3 pero may naiiwang 2 buwan, pero ang bottom line nito is lahat ba ng buwan na hindi nasweldohan ay makakasweldo sila o hindi pa rin? Yun lang po. Session suspended. So, to answer our Honorable SB Villacruces sa kanyang mga inquiries, so sino po ang pwede?
Ikaw na muna, CSR. Okay, CSR po muna. Absalon Bukayan. Dito po. So good morning po sa ating lahat. Honorable Mr. Presiding, SB Bandal. And doon po sa nagbigay ng request si Honorable Sam Villacroses. To the entire member of the Sangguniang Bayan. Patungkol po yan sa sa tanong ng ilang mga GO at COS sa inyo po at sa ibang members din kung bakit until now ay hindi pa po sila nakakasahod ng sahod. Sa amin po, with regards sa HR, lahat po na nakakontrata ng mga job order at COS ay nakakasahod po. The moment na maibigay nila sa amin yung kailang DTR every month, after every month. Kasi po, natatapos yung buwan. Halimbawa, like November 30, siyempre ang bigayan po ng mga DTR ay first week of December. Along with their respective accomplishment reports for the month. So, meaning po, lahat po na kontratado na job order at COS, wala po kaming namimiss na payroll na gawan. Basta po may kontrata. Ito po ang tinutukoy natin na may ilan. Siguro na sinasabi natin hindi pa nakapagsahod. Ibig sabihin po yan, wala silang kontrata na hawak or pinirmahang kontrata. Yun lang po. Ganun lang po. Yun. Since wala silang kontratang pinirmahan or hawak, ibig sabihin po, hindi po kami makapag-price ng payroll nila. At with regards po sa hindi lang pagkakaroon ng kontrata, mas makabubuti po siguro na yung may department na may hawak sa kanila, siyempre may department head po yata tayo doon sa bawat department, ayun po ang una nilang konsultahin. Opo, kasi po ang HR naman po, on our part, taga-prepare po kami ng kontrata kapag po meron pong ibinigay ang respective head of offices ng charges sa amin. Yun po. Gagawa kami ng kontrata base sa charges na hawak namin na galing sa kailang mga department. Pag may kontrata, okay na po yun. Then every after month, antayin na po kami ng DTR nila at saka accomplishment report para na po sa pagpaprice ng kanilang payroll. So lahat po na may kontrata po, may mga sweldo po yan lahat. May mga sahod po. Yan lang po, Mr. Presiding. Yes po. Sige, sige. Thank you, Mr. Presiding. Mr. Absalom Bukayan. So, from the word COS and job order with contract. So, in other words, lahat si sweldo. Yes po. Okay. Mayroon ba tayong mistisong job order na powered only by endorsement? Bakit hindi naayos ang kontrata? Ngayon, kung walang kontrata, bakit natin, ina-assume ko lang ha, I'm not saying na mayroon. Bakit natin hinahayaang magtrabaho? What if kung may lumutang na nagpi-perform ng duty pero walang kontrata? Paano natin isosolve yun? Walang kontrata ha, pero they are performing. May, hindi ko lang maala, pero i-correct nyo lang ako ha. Hindi ako sigurado dyan. Pero, maaring mayroong nagpi-perform, pero walang kontrata. Endorsement lang. So, dapat, kung ako ha, dapat magkaroon tayo ng cleansing. 2 months na walang kontrata na nakikita natin sa opisina, dapat meet halfway yan. Tumigil ka na lang muna kasi walang budget. Uy, wala ka pa rin kontrata pero nandito ka, nagtatrabaho. So, with that premise, paano natin masolve yung issue na yan kung sakaling mayroong issue na ganyan na win-win on the part ng LGU at saka ng mistiso, I should say mistisong job order kasi walang kontrata.
Sandali lang, SR. Idagdag ko na itong sa akin bago mo sagutin ng sabay-sabay. Ako, sa akin mismo, personal experience ko to. May kontrata kompleto. Yung dati kong secretary dito, from July, August, hanggang September, naka 3 months siya. So, kompleto yun. Kompleto. Pero hanggang ngayon, hindi, nung September, July, August, September, nung October, hindi na siya ni-renew, no? So, sabi sa kanya, yung 3 months niya na yon ay masuselduhan naman siya. Hintay-hintay lang. So, kompleto yun. So, hanggang ngayon, December na, wala pa rin siyang sweldo. Actually, nangako na nga ako sa kanya. Sabi ko, pag ngayon December, wala pa rin talagang sweldo. Ako na magsweldo. So, nagtataka ako bakit sinasabi natin walang kontrata. Kompleto yun. Thank you. Sagot na po ako, sir. Honorable Villacruz, Honorable Presiding. Yun na nga po, babagitin ko lang po ulit yung sinasabi ni Sir Villacruz is na dapat naging cautious yung may hawak sa kanilang department head na 2 months nang wala. So, definitely po, dapat sa department head po. Kasi po kung sa amin, actually po, alam mo tulad niya na July to September may kontrata naman. So, eventually po, until September 30, makakasildo po siya. Here comes October, renewal ang kontrata. So, dapat po, doon po naging medyo alert ang po doon, ang mga department heads. Kung sino na po ang may pundo na gagawa namin ng kontrata, sa kanya na po yung pag-determine daw ng tao. Nandun na po dapat yun sa kanila. Wala na po sa HR. Kasi po sila man may direct supervision doon sa mga tao at kung ilan ang bilang ng mga job order doon. At sa COS, sila po ang may control noon. Kasi po kami naman sa HR, tumatanggap lang kami ng mga papel. Kung may kontrata, may pundo, may DTR, may accomplishment report, gagawin po namin ng payroll. Doon lang po kami. At dapat po, ang nakakawa na po doon, may control na po sa ganong bagay. Yung mga head of offices na po mismo. Diba, naka-anchor kay Mayor, dapat makipag-usap sila kay Mayor, yung mga department head. Doon naman po sa sinabi ni Mr. Presiding, July to September, sir, may kontrata. But until now, parang hindi po ako makakaano kung paano po siya hindi nakapagsildo sa loob ng 3 buwan na may kontrata siya. Kasi po, the moment na mag-submit po sa amin ang accomplishment report and DTR every month, every end of the month, eventually po makakasweldo with corresponding signature of the employee concerned and the department head. So wala pong dahilan na hindi siya makakasweldo kapag meron siyang kontrata. Andyan ba si Saliha? Opo. Andyan siya? Kami dalawa yung sekretary nasa sa amin. Opo. Si Saliha at si Salasia. Yun lang po ang medyo kondo po doon, Mr. Presiding. Magkaroon po ng delay. May kontrata, sabi natin may kontrata. Kapag hindi po sila nakapag-submit on time ng kanilang mga DTR and accomplishment report, dahil yun naman po ang magiging basis namin kung ilang araw siyang pumasok in a particular month. Kung may kontrata po siya, ibig sabihin po, may charges. So wala pong dahilan para hindi siya magawa ng payroll. Kapag na-accomplish na niya yung kanyang requirement, DTR at saka accomplishment report. Siyempre po may kontrata po, na pirmado po yon ng both parties, may charges, ibig sabihin. So, SB Kilat. Thank you, Mr. Chair. Chair HR, nabanggit mo po kanina, kailangan may kontrata. Yes po. Yung GO po. Ibig sabihin, lahat ng hindi pa nakasahod, wala silang kontrata. Masasabi niyo po ba kung ilan sila na walang kontrata? Ilan po? Kasi po, napakadaming kung pakinggan natin yung usap-usapan sa labas, napakadaming hindi nakasahod. Ibig sabihin, wala silang kontrata. Paano sila nakapagtrabaho na walang kontrata? Just, lang po, Mr. Sir, kasi
parang nakukompuse po tayo dyan eh. Correct. Kaya po, kasi tayo po yung Oo. tinatanong halos Kasi- araw-araw. Kaninang umaga, marami nagpunta sa bahay kasi December na. Opo. Anong may sasagot Kailangan natin? po. Si SB Bantal, sabi niya, siya na lang magsahod. Ako na yan. Ako wala akong pagsahod. Ngayon, Nando po yun. nito sila. Pagka ngayon, Opo. dineclare nila na hindi na talaga makakasildo yun. Hindi Susunduhan mo. sabihin natin na hindi na, wala na kayong pag-asa. Ako sasagot kay SB Kilat. Sa part nga raw ni SR, kapag walang dumating na kontrata, hindi niya saklaw. Kumbaga, actually, naisip ko to noon eh. Kaya lang hindi lang natin pinapractice. Every time na tulad ako, newly elected, ito, another bagong pasok. Best practices sana ito para hindi nagagasugol-sagol. Dapat mayroon sana tayo. Di, nabanggit ko sa iyo, sir, dapat mayroon tayong induction program or other meaning is orientation. Ang ating kasi mga constituents, pag pinangakuan natin at pinak-fill up natin, good as yun na yun eh. Pero hindi nila alam, mayroon silang obligation na dapat gawin tulad ng DTR, accomplishment report. So, kaya nga, I'm not saying na gaano katotoo, sir. Paano natin i-address yung mga word ko lang ito yung mistiso. Kasi nga walang kontrata. Pero nagtatrabaho. Kaya nga, tama rin si HR eh. Kung ikaw ang department head na hindi ko alam kung paano mag-hire kasi hindi ako nagpa-hire eh. Kasi na-anticipate ko na baka magka-problema talaga, lalong-lalo. Hindi ako kaalyansa. Tinoring ako na hindi kaalyansa, kaya hindi talaga ako kumuha at ipinilit na maging sekretary ko. Kaya yung sekretary ko, sabi ko kay sekretary, si Vice nag-hire sa'yo, kung ano man ang mangyari sa'yo dito, si Vice ang singilin mo. Kasi nasign ka lang sa akin. Ngayon, ang tanong ko lang talaga, paano natin ma-address yung ganong senaryo? Paninindigan ba natin talaga na pag walang kontrata, walang sweldo, hindi ba natin pwedeng tulungan? Lalong-lalo kung isi-certify ng head of office that they are performing. Sa head of office, I'm sure dapat alam nila yung ginagawa nila. Kasi dapat i-guide nila yung tao eh. O, meron ka na bang kontrata? Ma'am, wala pa akong sweldo. Sir, wala pa akong sweldo. May kontrata ka ba? O wala. O, magpirma ka ng kontrata. May DTR ka ba? O, pipirmahan ko yung, isi-certify ko yung performance of duty mo as part of your accomplishment. Kung maririnig natin yung usap-usapan sa labas, 7 buwan, 6 na buwan, 5 buwan, hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo eh. Dito sa center, like for example, sa hospital saka sa MDR, natutuwa ako kasi delay lang ng 2 buwan, 3 buwan pinakamatagal. Pero yung ibang nasa malalayong barangay, I'm not saying na totoo yung kinikwento nila. 7 buwan, 6 na buwan. Yung iba nagsawa na magbalik-balik. So, anong kayang solusyon natin, sir? Actually, hindi ito para sa akin. Para ito sa leadership ng ating mayor. Hindi naman ito magbumirang sa amin dito sa Sangguniang Bayan. Sa leadership pa rin. Nagkakataon lang po na kami yung napagtatanungan. Baka sabihin naman nila na nakailan tanong na ako sa iyo, wala kang aksyon. So, pinarating ko po dito. At walang pwedeng talagang sumagot dito. Hindi isa sa amin hindi pwedeng magbigay ng konkretong kasagutan, kundi maaaring si budget officer in collaboration ng HR base doon sa record sa kanya accountant. Pero kung record ang pag-uusapan, tama si HR. Kasi kung ano lang yung dumating na papel sa kanya, yun lang. Backtrack tayo. Sino dapat sisihin? Yung pasimuno sa pag-hire. Yung nag-sponsor sa pag-hire, yung head of office, kung paninindigan ni HR na, ito lang may kontrata ito lang ang may DTR, ito lang ang nag-submit ng requirements, ito lang ipipirol ko. So, paano natin masolusyonan yung
senaryo na walang kontrata pero performing. I'm sure sa ibang department hindi nagkakaproblema, pero sa ibang department nagkakaproblema. Sana po sa pagpapasweldo ay correct, sorry for the word, wag nating i-align sa political affiliation. Kung ayaw nating sweldohan yung isang tao, wag na nating i-hire. Wag na nating tanggapin. Once na nagtrabaho, dapat may sweldo. Malayo pang eleksyon, naririnig ko na yung mga chismis na pag hindi ka sumuporta sa akin, hindi kita sweldohan. Pangit yun. Di ba? Mas maganda yung diretso tayo para lahat ay aware. I will not mention names. So, ang concern ko lang dito, sir, yung i-address lang natin yung mga tao na nagtatanong. Hindi naman siguro ibig sabihin nagtatanong, nagrereklamo. Kasi, kailangan nila lang sweldo, maliit na nga lang sweldo. So, gusto naming marinig, sir, kung anong solusyon natin. We will stick na pag walang kontrata, walang sweldo, walang DTR, walang sweldo, walang performance report, walang sweldo. Doon sa terminology ko na mistiso, endorse lang yata kung ano man papel yon na hindi nakakontrata. Hindi ba natin pwedeng papirmahin ng kontrata yon antedated para masweldohan? Lalong-lalo kung isi-certify naman ng head of office. Sa case ng kay SB Bantal, 3 buwan na walang sweldo. May pira ba tayo, sir, na pampasweldo? Before you reply, Opo. yes, sir, we would like to acknowledge also the presence of our representative of the municipal accountant, OIC Marian May A. Bacosa. Thank you, ma'am, for coming. So, Sagutin po, sir. May tanong na person. reply niya muna yung concern ni at saka si SB Kilat. So, good morning po uli. Thank you so much po kay Sir Villacroses. Actually po, meron na po tayo kinukuha dyan by next year na kung ano po yung dapat na pondo, yun lang po ang dami ng tao. Sinasuggest na pa namin yan doon sa higher office. Kay SB Member Kilat, yung tanong niya po kanina, hindi ako magkamali, i-recall ko yung tanong niya po. May idea po ba kami kung ano ang dami ng mga hindi napapasilduhan? Well, actually po ganito. Every quarter po nagbabago-bago yung listing ng mga GO at COS natin at hindi po namin ma-determine by number kung ilan po yung nakasildo at wala kasi. Kapag hindi po nakasildo ng medyo matagal, pinipresume namin na lalo pa pag naka-field, binanggit po ni Sir Villacroses kanina, na wala na sila sa service. Yun po ang assumption namin kasi po, bakit wala silang DTR sa amin na pinasasabit? Bakit wala silang accomplishment report? So, with regards to number, hindi po kami makapagbigay ng kahit medyo malapit kasi kami po ay nakadepende lang. Actually po, kami po ang nagpe-prepare ng kontrata. No? Yung HR. Maliban po sa mga office na mas gusto nilang mas mapadali, maging smooth yung kanilang pagpapakontrata para mas mapadali, sila nag-compose sa amin na sila lang mag-prepare. Pero basically po kami nag-prepare ng kontrata based din po doon sa sinabit na breakdown or source of fund ng respective department heads. Kapag may binigay po sa amin na Mr. Bukayan, ito pa yung pondo namin sa general services ng GO at COS namin, 1 million for the entire year. So doon po kami gagawa ng kontrata sa ganong amount. Halimbawa, January to June, first contract. July to December, pangalawang kontrata. Sila po bibigay sa amin ng source of fund at kami po ang gagawa ng kontrata and thereafter, yung kanila pong payroll. So, kapag may kontrata po, eventually po, mayroong pondo. So, hindi kaya doon nagka-problema, HR? Doon sa may kontrata rin sila sa pinabayaan nyo, magkontrata rin yung head office, tapos yung palang official, yung sa inyo, yung sa HR mismo na kontrata? Hindi po. Wala pong problema, Sir Mr. Presiding. It's either sila ang gumawa ng kontrata or kami. Pareho lang po yun, basta't may pondo lang. Kasi dadaan po kay Sir Budget at saka sa accounting, yung kanilang mga sources of fund. Kahit po nag-prepare namin yan, na-prepare ng department head kung walang pondo, hindi po lilusot ng budget. Kasi po may amount involved tayo na pinag-uusapan po dito. Kahit prepared po namin lahat ng papel, kapag wala pong pondo yan, sa budget pa lang po, wala na siya. Ganun po siya.
Kasi dito sa amin, very clear naman nung umpisa pa lang na requirements talaga yung kontrata. Yes, po. Kaya yung mga nag-GO dito sa amin, ay bago sila nagsimula magtrabaho, yan muna yung sinecure natin. So, how come na ngayon, yan ang issue, wala silang kontrata. Samantalang, yun nga, bago sila nagsimula, pinasecure natin, di ba, Madam Secretary? Lahat sila na nagtrabaho dito sa atin, may kontrata. Yes, Mr. Presiding, tulad po na binanggit si Sir Villacruz kanina, yun po supposedly ang dapat. Na sa isang department, halimbawa, binanggit po sa SB, meron pong kontrata talaga. Bagal po, January. At the start of the month, processing na kontrata yan. So kung ilang buwan nakalagay sa doon sa kontrata niya, say 3 months, 6 months nakalagay, very clear. Plus yung source of fund kung saan sa ita-charge. So wala pong dahilan na may kontrata ka na hindi ka magkaroon ng sweldo. Hanggat kung na-i-plus mo rin lang yung DTR mo at saka yung accomplishment report. So wala po talagang dahilan para hindi ka makasweldo. Kahit politika ang issue, hindi dahilan yon. Basta kami po, nag-process kami ng papel. Wala kami doon sa mga issue sa labas. Kami papel po kami. Sa papel po kami. Kung may pundo ka, may kontrata ka. Kasi, okay, SB Larry. Thank you, Mr. President. Sir Dodds, good morning. Okay, kaya lamang aking observation, nakakarating dito ang mga reklamo ng mga tao na expected na magkakaroon ng sweldo dahil they were hired, no? Wala nga lang kontrata. Wala ba kayong suggestion box? Wala ba kayong complaint desk para ma-attend yung mga problema ng inyong mga empleyado? O kasi kung bakit nakakarating ba dito? Kasi kung nandoon na kaagad, at least nasala na yon, na-address na ang mga problema nila. Yes. Thank you so much sa SB Galang. Actually po, meron kaming suggestion box dyan sa lobby, sa PACD, yung Public Assistance and Complaint Desk. Sa left side, banda malapit sa accounting office. Yan po si Ma'am Bacosa, makaka-attest po dyan. Meron kaming papel doon na pinipilapan. May papel doon po. Ako po yung mga basic na mga detail na kanilang complaint. Plus yung department head na tinutukoy nila, kung sino man. Kompleto po yun doon. Ihulog nila sa suggestion box. Nandun po yun, sir. Sa lobby lang po yun. Para sa information po ng lahat na nandito ngayon. At para naman po kuhan. Kasi tingin ko lang ako talaga sa tagal ko na rin sa munisipyo. I'm almost 30 years here. Napipreempt siguro. Ako na kasi personal observation ko yun. Napipreempt kasi po, kung tustusin sa part po ng COS or job order, bakit tama makarating sa suggestion box kung mismong head of office pwede nyo lang kausapin? Sir, ano bang problema ko sa sweldo? So doon pala sa level ng opisina, tingin ko ma-address na yung ganong kani. Kaya, Sir SB Galang, hindi na nakarating sa suggestion box namin. Although, we are so much willing to accommodate, to entertain yung mga ganon. Pero, as of now, wala pa rin silang kwan sa amin tungkol dyan. Sige, ipalo pa. Idadagdag ko lang, Mr. Presiding. Okay, may nakausap din ako eh. Ang sabi nila, pinagtulak-tulakan. Puntahan mo si Kwan. Pag pinuntahan mo si Kwan, itutulak ka doon. Parang naging volleyball. Vanishing, sila, employee, no? So, yon ang isang, na, samantalang kung written, parang medyo mas madali natin ma-address. So, thank you po, SB Galang. Yun nga po. Basta lang po, kung ako yung mismong COS or contract of service personnel, sino ba po ang binigyan ko ng PDS ko in the first place? Siguro po, yun ang first and foremost, yung una kong i-follow upan. Sino ba tumanggap ng papel ko? Kasi, yun naman siguro ang nararapat. At sa kanya talaga nakapukol yung yung responsibilidad para makuha naman yung tao niya, na-compensate naman. So with that, Mr. Presiding, thank you so much. Meron po dito kasama ko, baka makadagdag din po sa insight sa inyo. Sige. Thank you so much po and good morning. SB Lisa.
Magandang umaga sa lahat. Sa akin din po, palaging may nagrereklamo na sila daw ay walang sweldo. So, isa lang po ang tinatanong ko sa kanila. Kayo po ba ay may pinirmahang kontrata? So, pag sinabi nilang wala, ano ang habol mo? Kasi wala kang pinirmahang kontrata. Sa 3 buwan pa lang na pagpasok mo sa trabaho at wala kang pinirmahang kontrata, tanggapin mo na hindi ka kagad-agad makakasweldo. So nga na sa akin, kung bakit wala akong sekretary sa ngayon ha? Kasi unang inalam ko na ang sekretary ba na papasok sa akin ay may pundo. So, ang sabi nila sa ngayon po ay wala. So, hindi ako kumuha ng sekretary ko kasi sagutin ko siya kapag wala siyang sweldo, di ba? Yun lang yung pinakaanong sagot doon. Kapag pumasok ka ng trabaho, ang una-una mong hanapin ay ang pipirmahan mong kontrata. So, kapag wala kang pinirmahang kontrata, nasa sayo na yon kung ipagpatuloy mo pa na pumasok ka ng trabaho. Di ba? Kasi wala kang pinirmahang kontrata, wala kang aasahan dyan. Kahit nga ngayong katulong, kumuha ka ng katulong, ang hinahanap ng katulong, may pipirmahan silang kontrata Para kahit papaano, may habol ka. Wala kang pinirmahang kontrata, wala. Tamang reklamo ka lang, di ba? Kaya sa akin, pag may nagrereklamo, SB, baka po pwede mo akong tulungan kasi ilang buwan na po akong walang sweldo. So, ang talagang unang tinatanong ko sa kanila, ikaw po ba ay may pinirmahang kontrata bago ka pumasok sa trabaho na yan? Wala. O di? Wala. Yun lang yun. Salamat. Okay naman yun kay SB Lisa. Talagang pag walang kontrata, wag mo na patrabahuin. Sakit sa ulo yun. Pero yung kinukwento ko po sa inyo, yung sa secretary natin dito, yung sa akin, meron sila. Tapos, hindi na lang sila ni-renew nung after 3 months. Then, sabi, yung sweldo nila nung 3 months, hintay-hintay lang. So, ngayon, December na hanggang ngayon, hindi nakakasweldo. Kaya ako naman, siyempre, dahil nga kompleto lahat, may kontrata. Kasi kung wala rin kontrata, kagaya mo rin ako. Ay, wag ka na magtrabaho, wala kang kontrata. So may kontrata, kaya tuloy-tuloy sila dito. Kaya sabi ko nga, pag wala talaga ngayon December, ako na talaga magsweldo na lang. So meron pa po tayo dalawang resource speaker. Budget, you have the floor. Doon sa regarding na yung mga empleyado na pumapasok, no, may mga empleyado kasi naka-charge sila sa project, sila yung mga nasa labor contract. Yun ay, although parang kay Engineer Bir yata, at saka sa MPDC yung iba, 20%. Tapos meron din sa, ang ibang, yata, parang kay Engineer Jofred, siya ang nagpa-facilitate nung para sa mga project. May mga, doon, may mga labor contract doon na may mga empleyado rin. Yun nga lang, hindi na siya dumadaan as job order or COS, kasama siya doon sa project. Doon ang nila, charges nila. Tapos regarding doon sa binabanggit nga ni Kagawad Chua kanina, tama rin. Kami kasi last October, ang Local Finance, nagsabi na rin sa mga head of office na pag wala ng pondo, sabihan na yung staff mo na pahintuin na para hindi na papasok-pasok pa dyan. Parang minsan kasi, nahiya na siguro sila magpasok, magsabi, huwag ka na pumasok, wala ng charges. Pero dapat harapin mo, sabihin mo sa empleyado mo na hinayar mo na wala nang pampasahod para hindi na sila mag-report araw-araw at mag-asa na may sahod hanggang December. Tapos regarding doon sa mga job order, pumapirma kami doon sa kontrata dahil nga doon sa pondo. Pag pinirmahan namin yan, sigurado meron. Hindi ko lang alam yun sa binabanggit ni Kagawad LD Bantal. Asan ang kontrata nun? Bakit hindi siya nakakasahod? May augmentation request na nakapasweldo po pa. Wala po kami problem. So yung si Saliha at saka si Salas, saan naka-charge? Mayor's office. Mayor's office.
Pero the rest, dito na, sa SB lahat. 1 month doon sa mayor's office lang ang di niya nasahod. Hmm. Okay. Any more? Thank you sa enlightenment. Budget. Ito ba, si SBB Boy. Thank you, Mr. Presiding. Ito, Mr. Presiding, ano na po, ibang issue naman po ito yung itatanong kay, okay na po ba yung sa, Wala na bang sa Wala na yung unpaid tanong. salaries? Okay na? Okay. Go ahead. Sir Arsid, tanong lang po, no, kung, kasi nga po, dito sa opisina namin, yung pagdating po sa CNA, ano po ang status ng sa CNA para kung sakali pong may kulang pa at may sobra pa po dito sa opisina namin ay baka mapunuan po namin yung kung ano po yung kulang kung sakaling mayroon man at may pagkukunan pa po tayo dito. Ito, ganito. Nung time na yun kasi nag-usap kami si Vice Mayor, ako si Ma'am Dang, ang pinangako niya ay 1 milyon. Kaya kami, parang inano namin ang SBI 1 milyon, bahala na kami doon sa kulang, kami nang maghahanap. Ang problema kasi ngayon, parang nabuo na namin yung sa amin, sa kanya naman ang kinulang. Kaya sabi ko nga, parang magkakaproblema tayo, kundi aabutin ng 1 milyon ulit. Kasi ang balak namin kasi, kung may circular na darating para sa gratuity, kasama na rin kasi MOE ang ano nun ang pwedeng pagkunan. So, kung sakali po ba, sir, mayroon pang pagkukunan dito sa opisina namin? Di ko po alam. Siguro pwede magpunta sa office para malaman kung may... Pero ang alam ko marami pa yata mga repair and maintenance eh. Kasi nakaraan nag-usap kami ni Ma'am Dang, may mga PR yata doon sa back office na hindi na rin siya makakahabol for payment kasi nga nahuli na. Sabi niya baka pwede na idagdag doon sa CNA para makabuo ng 1 milyon. Kasi ang pagkakalam ko, Sir Budget, meron pa kasi kaming projects yung, ano ba yun, Ma'am Secretary, yung parang yung sa salamin. Kung sakali po bang mabayaran namin yung project na yun, kakasya pa ba yung mga natitira kaya namin? Yun na hindi Kasi ko alam. Magkano ang amount nun? Yun, doon kasi ang problema natin sa back eh. Kahit okay na, kasi sa amin, pag na-obligate, okay na. Ang problema naman doon sa back. Sila kasi ay may deadline ka na. Anong petsa nga sa inyo? November 30? Oo, sa procurement, mga procurement. Oo, October 30. So, yun kasi dahil doon sa NTA natin. Bakit? Tanong ko lang, bakit 3 lang? Kasi inisip ko, sabi ko, bakit 3 lang, hindi 10? Nauna na ba yun? Sige. Kasi nung Friday, ang umabot na yata, parang 700,000 lang ang nabuo. Parang ganun eh. Yung galing po dito sa... Oo, galing sa SB. So, siguro naman po kung may pagkukunan pa naman, baka... Ma'am Sec, baka mayroon pa ba tayo pagkukunan doon? Wala na pumakas sila. Pero yung sa upuan, dapat mabayaran because yan ang Usap na lang siguro si Vice tsaka si Back Chairman kasi nandun yata ang voucher sa kanya eh. Kung itakasin ko yun, kasi 108,000 yun. Kulang pa rin. Pwede, ang may ganyan na lang po kasi na sources sa atin ay na contributions. Saka travel Hindi ko rin alam. Sa mga staff, may mga listahan yan sila eh. Ang contribution, yun yung sa parang annual dues. Ayun yata, sa mga SB kasi pwede mag-ream ng annual dues. Pwede naman. Pero hindi na po namin alam kung meron ba
Mm. and traveling expenses. Mm. Sa SB kasi, ang PCL nila na annual dues, pinapayagan sa amin kasi sa mga offices, ang lahat ng annual dues namin ay hindi na pinapayagan ng accountant. Kasi yun daw ang napag-usapan yata nila. Yung sir, yung travel ni IPMR, kasi wala namang IPMR, baka pwedeng maidagdag po yon. Naidagdag na po namin yung nakaraan pagbigyan namin ng balanse. Kaya hindi na namin kasi sinama sa supplemental number 6, di ba? Yun ang usapan natin. Okay po. Sige, thank you po, sir. So, ang decision pa rin po kay Vice Mayor, kahit gusto namin kung ang huling po, Sir Doy, si Vice pa rin po, sana mag-usap na lang po sila ni Back Ma'am Chairman. kasi sa amin naman po walang problema. Kung may mga travel pa kaming available, willing naman po kaming ibigay. So, thank you po, Sir. Mr. Presiding, thank you po. Hindi, papuntahin na lang siguro si Risa ulit doon. Punta ka na lang doon sa office para makuha kung meron pang pondo sa trainings, kung ano pang ano. Kung wala na rin silang lakad, di, pwede nang isama para ma-certify na namin na para mabuo na yung CNA. Di ko rin alam, kay wala kasi ako nung Friday eh. Si Ellen ang laging pumapasyal doon eh. Ano pang hindi naibigay? Yun na lang. Mag-usap na lang siguro si Vice at saka si Back Chairman tungkol doon sa upuan, kung anong usapan nila. Sige, Kagawad Kilat. Thank you po, Mr. Chair. Sir Budget, kung hindi ma-meet yung 1 million, 700 lang, ano mangyayari sa CNA? Babawasan ba o wala na talaga? Di hanapan siguro namin, pero di ko alam kung ilan pang mahanap namin kasi halos pare-parehas naman tayong pondo kasi halos short na rin eh. Ang inaano ko nga, sabi ko, kung wala ng madagdag ang SB, kukulitin ko na lang siguro si Ma'am Grace kung meron pa siyang pondo na natira sa GAD. Kung hindi pa sagad. Yan lang po ang isang natin na kausapin natin si Ma'am Grace. Baka meron pa siyang natitira doon. Thank you, Sir Budget. Ma'am Accountant, para sa inyo pong message din doon sa mga tanong ng mga kasama natin. Salamat po. Good morning po sa lahat ng nandito. Honorable mga SB po. Sa lahat. As far as the accounting is concerned po sa payroll, yung mga JO and COS po, na-process naman namin po on time. Basta po pumasok po siya sa office, check namin yung completeness po ng papers. Dahil po ngayon renewal ng October, kailangan po may kontrata po talaga. Yun lang po. So, Ma'am, sirs, tama ba yung narinig ko kanina na yung sa kaso ko, Ma'am, yung 3 months nila, yung 1 month ay may charge sa mayor's office? Bayad sila ng 2 months. Sino yung baka si Saliha lang? Dalawa sila? So may 1 buwan pa. So ibig sabihin may kontrata, yung nawawala is yung chargeability. Ganun ba? So, at least pala, kung 1 month na lang yung wala, maliit na lang yung abunuhan ko dito. 1 month na lang pala eh. Okay na yun. Dalawa, nakaraan. Kasi kung may kontrata siyang 3 months, paano siya hindi na pasahudan? Oo. Kung may job order, di ba job order at 3 months? O may pondo naman, bakit hindi siya nakasahod? Yun ang hindi namin alam, may pinakancel pala. Yun ang Hindi rin kasi kami in-inform ng mayor's office na meron pala silang kinancel. Kaya hindi rin namin alam.
So kahit pala may kontrata na, pwede pa rin i-cancel. So hindi pala 'yon hindi pala siya magiging breach of contract. So, ibig sabihin, enlighten niyo po kami ha, kasi kagaya ni SB Villacrucis, kami mga bago tayo dito sa Sangguniang, sa LGU. So, kung tama yung pagkakaintindi ko, kahit may kontrata, kapag kinancel, wala tayong magagawa. Pag kinancel ni Mayor. Oo. So, ibig sabihin, kahit may kontrata, pag kinancel, walang breach of contract. Ay, tata, si SB, sama mo yung dito. May kontrata na existing, 3 months. Okay lang na i-cancel after 3 months. Pero yung 3 months ba, pwedeng i-cancel lang 1 buwan o 2 buwan o 3 buwan na nakapirma ka ng kontrata? Halimbawa, may sekretary ako, nakakontrata ng 3 months, o hanggang 3 months ka lang, kansilado ka na, okay yun. Tama yan. Pero kung nakakontrata ka ng 3 months, nakakontrata ka ng 3 months, i-cancel ko 2 buwan mo, i-cancel ko 1 buwan mo, pwede ba yun? Pwede ba yun? Kung basahin natin sa job order, kung basahin natin sa job order na form, pero sa pinaka-lower part, alay na loss as for being contracted for about 3 months, pwede siyang Shorten. ma-shorten with reason if your services are no longer needed. May reason. Pwede yun, Mr. Presiding. Pero inform ba? Inform ba na, hindi na kita kailangan, huwag ka lang pumasok bukas. May na-inform ba na gano'n na true rated? Wala naman dito sa amin. Okay. Okay na tayo doon sa premise doon sa baba. Na with reason. Ayaw ko lang sa pagmumukha mo dito sa munisipyo, huwag ka lang pumasok bukas. Okay yun. Pero mayroon bang na-inform na gano'n? Na nakompleto yung 3 months ng trabaho dahil may kontratang 3 months. Tapos lumampas ang 3 months, yung example mo nga, na until na walang sweldo. Pero na-cancel na, di ba? Kasi 3 months lang. Pero yung 3 months ba niya, masisweldohan ba yun? Wala namang written information na, ayaw ko na sa mukha mo. Huwag ka lang pumasok bukas. Kasi pangit ka. Di ba? Hindi. Yun. Halimbawa ako. Dahil pangit ka, ayaw ko lang makita bukas sa September 1 ha, August ka lang. Dapat may ganon. Para may project kami. Meron ganon. Dapat natin sa So, dito po, sa lahat po ng mga hawak ng kontrata sa napakaraming department, almost 18 departments tayo. May kontrata po, isa nito na po, may corresponding na operation. Third comes, may shorten. Meron din po kami informal, shorten. So, dito rin po, yung mismong GO na inatong contract, hindi po nakapagsabi na ako gusto nito po, tsaka ng BPR. So, dito po, hindi naman sila magagawa ng payroll. Yung doon po sa nakapsan tayo, hindi po naman may gaanong ma-record yun. Kung ano po ang sa nakapsan. Kasi po kami, nagkantay na lang din ng kanyang BPR at saka congressman report after every month. So, doon po, tama rin po sana yun na sabi sa sinang so ma-informing tao, pagka-bear ka lang. Ito hanggang hindi ka naman lang. Pero kayo po sa isa, nagkakaya lang kami, kapag may kontrata ang hawa, pasok mo sa budget saka sa accounting, yun lang ako siya sa kita monthly, accomplishment report with DDR. Kung po sa kung nakapos siya, kasi po, kapag nakapos siya, yun ako siya sasabihin sa amin, na DDR saka accomplishment report, isa magiging ng payroll. Kung mayroon po siya wala po avail sa amin, hindi po naman gano'n sa payroll. Yan po siya. So, dahil wala po naman nakapit sa aming papel, wala rin po kami na-touch ng payroll niya. Thank you.
So, ano, mga council, malinaw na, meron na tayong pang-explain sa mga nagtatanong. SB Larry, please. Okay, Mr. Presiding, kanina kasi nabanggit kasi ni Sir Dodds na yung agreement, may terms and condition, kaya lamang parang oppressive masyado yung inyong Kasi normally, ang isang agreement, if kapag hindi nakasundo, suspended o canceled, upon the of both parties, upon, di ba, knowledgeable. So, yun ang hindi, sa tingin ko, na hindi matiterminate ang kontrata as long it was not agreed by both parties. Kasi yung sa akin na dati may inform naman ako eh. Kaya nga napatapos ko pa ang 3 months yung job order na pinanindo. Na-inform ko at nakausap ko yung department head na pagkapiting na visit ng 3 months. Tapos, agree naman siya. May mga ganun siguro na wala. Dapat may commit na yun. Siguro pati yung counterpart ng NGO, sila kasi ang direct, akala nila, okay lang. No? Well, in fact, terminated pala. So, yun ang dapat na siguro na i-appraise din sila what was the stipulated on a contract. Thank you. So, meron pa po. Yes, SB Sam. One last question. So, lahat ng may kontrata na hindi nakasweldo, makakasweldo? Kahit ihabol lang ang DTR? May kontrata eh. May kontrata. So, be clear ha, lahat ng may kontrata, makakasweldo. Kailan po? Ngayong buwan din, pag naayos? Mabubuo yun, sir? O utay-utay pa rin? Usually po sa December, alam ko ang budget sa kanila nandito po talaga kasi natay pa namin December 31 bago may sabihin sa amin yung DTR suppose January. Yung mga succeeding months, sir, na say 3 months na hindi nakasweldo, sabihin natin madelay uli hanggang January. Mabubuo ba yun up to current month? Ano po, sa total po, yes, po, Mr. Wala pong way na madali ng gano'n na tayo ng buwanan kung on time na isabit sa amin yung DTR sa kamang gusto ng ito. So as long as meron isang awak na kumpa, meron isang Okay. So, klaro yan. Yung mga mistiso, yung terminology ka lang na mistiso, I'm referring to those na walang kontrata na performing. Makakasweldo ba yun o hindi? Yung mga endorsement lang. Papipirmahin halimbawa natin ang kontrata just to compensate the requirements. Makakasweldo ba yun? Kasi kung pumasok sila ng yung July to December, hindi na kasi ang cover na lang ng pondo ay from October to December. Malipat na lang yung sa mga mistiso na naka-charge doon sa project. Yun ang siguro pwede mababayaran sila sa Pacquiao. Pero yung mga hindi mistiso na hindi kasama sa project. Pero sir, yung October to December, mahabol pa na napiperform. Sige, anunsyo natin para alam ng tao. No, para aware sila na tama ba ako na lahat ng mistiso na walang kontrata pero may endorsement from October to December ay pwedeng humabol na pumirma ng kontrata, mag-submit ng DTR at i-certify ng head of office yung kanilang accomplishment. Makakasweldo? Tama ba, sir? Makakasweldo? Makakasweldo ba? Okay, ulitin ko po ang tanong. October, November, December, mistiso. Walang kontrata. Papipirmahin natin ang kontrata, ipapakomply natin ang DTR, at isi-certify ng head of office. Makakasweldo po ba tayo doon, sir? Makakasweldo daw. Hindi, okay na yon. I am referring doon sa mga kung paano, kung saan sila bilong doon. Kung walang project, nakakontrata, October to November, di ipahabol natin. Pero, magre-rely din yon kung gaano sila kabilis gumalaw. At ipapa-assist natin doon sa nag-sponsor na SB o sa nag-sponsor na taga-munisipyo. Yun naman talaga ang trabaho ng sponsor eh.
alalayan eh, yung pinasok nyo. Di ba? Sige, so gano'n na lang. So, lahat na may kontrata na walang sweldo, makakasweldo na book yung kon mo. Mr. Presiding, yung sekretary mo, may kontrata yun eh. Ha? So, Isang buwan na lang. pakicorrect lang po ako kung tama ba yung sasabihin ko pag nagtanong. Lahat ng may kontrata na may magko-comply ng DTR at accomplishment report na i-certify ng head of office makakasweldo. Lahat ng mistiso from October to December, pipirma ng kontrata, magsasabi ng DTR, i-certify ng head of office ng performance of duty, makakasweldo. Yun. Klaro yun, ha? Yun lang po, Mr. Presiding. Thank you, sir. Thank you. Any last words, ma'am? Thank you po. Wala na rin po. Wala na rin. So, muli ma'am, sir, budget, sir, HR, ma'am accountant, thank you very much po sa enlightenment. At least may babaonin itong mga kasama natin sa sanggunian na lagi siyempre tayong tinatanong din ng ating mga constituents sa mga bagay-bagay tungkol sa munisipyo. So, pagpasensyahan nyo na lang po na biglang invitation, walang short notice ka nga. So, thank you po. Thank you po for accommodating our request. Merry Christmas. Session resume. Adjournment. Other matters? Ayun, may announcement. Other matters. Thank you. Na-confuse lang ako doon, Mr. Presiding, sa sinabi ni Ma'am Kin kanina na parang magki-Christmas party na humingi, hindi naman yun talaga voluntarily na baka pwede nating i-recognize yung request nila, kung it's up to us kung siguro may ambag, kasi siyempre nga marami naman talaga. Sa amin lang may 5 Christmas party, hiwa-hiwalay, kaya lahat yun mag-ambag-ambag kami. Pero siyempre for the sake ng para maging masaya naman lahat, yun naman yung Pasko eh. Ang objectives naman ay maging masaya lahat. Para ngayon pa lang para magiging klaro kay Ma'am Kate. Christmas party natin. Sige, natin muna. Adjourn muna natin. Sige. So, Presiding, I move to adjourn our regular session. So, the 19th regular session is now adjourned.